Ngayon, itong bubong, step by step nating gagawin kung paano ang technique ko rito, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating gagawin mga boss, no, para magawa itong bubong na ito, kailangan bumase tayo dito sa floor plan natin, no? At saka dito sa mga elevations natin, front elevation, left side elevation. Tingnan natin kung ano yung elevation ng bubong at saka yung thickness, no? At saka yung elevation ng iba pang part, no, ng bubong. Halimbawa, itong elevation nito 4.27 siya. Tapos ito namang apex 5.70, no, yung elevation niya, no? Ngayon, ito namang fascia board, gutter, ang kapal niya is 0.3, no? Which is ang elevation naman niya is 3 meters. So, kailangan nating bumase, no, dito sa front elevation, left side elevation, tsaka floor plan, no? So, pwede nating i-copy ito. Ilipat natin dito sa malapit, no, sa 3D natin, no? Para ma-visualize nating mabuti kung paano yung paggawa nito, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Kunin natin itong fascia board na ito na nakapaikot, no? Itong roof na ito, unahin natin ito, lagyan natin ng thick, no, at saka ng elevation, no? Gawin natin, i-continuous pala muna natin. Pagkatapos, lagyan natin ng ibang kulay para hindi tayo malito. Magmukhang kahoy yan, no? Ang gawin natin, i-type natin ngayon yung change command, no? Negative CH, na-discuss ko naman yan ng mga previous video natin. Tapos sa properties, click natin yung properties option. Meron tayong elevation dito. O ilagay natin elevation is 3 meters. Pero ang thickness niya, ilagay natin 0.3, no? Then double enter. So ito na siya. Ngayon, ang susunod na lalagyan naman natin ng elevation, ito. Yung apex, no? At saka ito, lagyan natin ng ibang kulay mga boss at saka ibang line type, no? So, kailangan nating mai-elevate din yan. O, lagyan na lang natin ng ibang kulay, no? Para hindi tayo malito. O, halimbawa, white na lang natin. Ayan, no? Para madali siyang makita. Ito, no? At saka ito. Ito, hindi na natin kailangan ito mga boss, ha? Kasi meron tayong ibang technique kung paano gawin yung mga yan. At i-connect dun sa naka-elevate, no? Ang unang elevation na ilalagay natin, ito. Ang nakalagay naman dito sa apex, base dito sa left elevation natin, 5.7, ayun, no? So, change ang command, negative CH pa rin, no? Tapos, select natin ito, P for properties, ito yon, no? Kunin natin ng elevation, 5.7. Double enter. So, ito na yon, no? Ngayon ito naman, ang elevation niyan, tingnan natin dito is 4.27 naman, no? Kaya kung meron na kayong front elevation, left side elevation, tingnan nyo kung ano yung mga elevation niyan. Yun yung gagamitin yung elevation, no? Tapos properties, elevation, tapos 4.27, no? 4.27, double enter. So ito siya, no? So ngayon, once na nailagay na natin ito, no, yung 4.27 na yan, tsaka yung 5.7 na yan, ito na siya. Ang gagawin natin ngayon mga boss, no, mag-3D face tayo. Kailangan nating masolid itong portion ng roof na ito, no? Gawing ganito, no? So, gagamitin natin yung command na 3D face at saka yung UCS, no? So, ang unang i-apply natin yung UCS. Tapos, ilo-locate natin yung origin muna. Tapos, yung X-axis at saka yung Y-axis. Ito yan, no? Once na nailagay na yan, saka na tayo mag-3D face, no? 3D face. Mag-click tayo ng 4. 1, 2, 3, 4.
Enter. So, ito na yon, no? So, naging solid na siya ngayon. Ayun, no? Ayan yung technique, no? Kung paano i-solid itong bubong na kagaya nito, no? So, pwede naman nating lagyan ng parehas na kulay kung gusto natin. Ibig sabihin, dalawang command pala ang i-apply natin, no? So, yung UCS muna at saka yung 3D face, no? So, ulitin lang natin. Kung i-apply natin dito, mag-UCS muna tayo. UCS. Ito yung origin. Tapos, ito yung X, horizontal, no? And then, ito naman yung Y. Ayan, no? Once na nai-apply na yung UCS, mag-3D face na tayo ngayon. Laging partner yan, no? 3D face. First point. Ito yan. Second point ito. Basta magpo-point lang tayo ng 4 na point, no? 3 and then 4. Ito na yan, no? So, nagawa na itong side na ito. Ayan, no? Ang susunod ito naman, no? So, same procedure na ginawa natin kanina. Mag-UCS tayo. So, ang in-apply natin sa UCS, type natin UCS. Ito yung origin. Ito yung X. And then, ito yung Y. Once na na-apply na yan, ibig sabihin itong UCS icon na ito, no, dito sa plane na ito, nakaset na, naka-align na. Yun ang ibig sabihin, no? Tapos, saka na tayo mag-3D face, no? 3D face. Ang 3D face, ito yun mga boss, itong kulay green na ito, Magpo-point tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, ito na yung mga boss, no? Kaya lang, meron pa tayo dito sa harap, ito, no? Itong roof na ito. So, magti-3D face din ulit tayo. Kailangan natin magti-3D face, tsaka natin i-apply yung UCS, no? So, same procedure. UCS. Ang origin, ito. Ang X, ito. And then yung Y naman, ito, na? So, ngayon, magti-3D face na tayo. 3D face. 1, 2, 3, 4. Ayan, na? So, ang susunod, ito naman. Itong nasa harap na ito, na? O, same procedure. UCS. User's Coordinate System. Ang ibig sabihin yan ng UCS, mga boss, ito yung origin. Ito yung X, siyempre. Horizontal yan. And then, ito yung Y. Laging origin, X and Y, no? Tapos, 3D face. 1, 2, 3. Pang-apat ito. Ito na yon, no? Ngayon, dito naman sa last, no? Dito sa kabila, pwede nating iikot yung view natin, mga boss, Ito yun, yung orbit na ito, no? Ayan. So, pwede naman nating iikot yan. So, ayan yung kagandahan, no? Dito sa AutoCAD, meron siyang orbit. So, wag tayong palilito dyan, no? Meron tayong UCS na naman, no? So, sipatin lang natin kung saan yung maganda, mga boss, no? Pero actually, ito, pwede nang i-mirror ito, no? Ito, pwede nang i-mirror. Kaya lang, ang gagawin natin, i-apply pa rin natin yung UCS, no? So, UCS, ang gagawin natin, ito yung origin, ito yung X, and then ito yung Y, no? Ayun. Pagkatapos, 3D face na naman. Ito yung first point, second point, third point, fourth point. Enter. Ayun na, mga boss, no? Yung bubong natin, no? Kung titingnan natin, ayan na siya, no? Ang gagawin natin ngayon, mga boss, pwede nating erase itong puti-puti na ito, kaya pwede rin naman nating palitan ng kulay, no? Para hindi, yun, no? Para hindi siya masagwa. Ayan, na? Ngayon ang gagawin natin, i-move na natin dito, na? So, paano ba i-move ng accurate yan? Ang gagawin natin, isi-select natin ito. Kailangan pala itong UCS natin, balik natin sa dati, no? UCS.
Click natin ito. O, click lang natin yung world. Ito, no? Para balik siya sa normal UCS coordinate system, no? So, ngayon ang gagawin natin, i-move na natin ito. Itong bubong na ito, no? So, select lang natin, tapos move. Ang paghawak nito mga boss, dito. Sa endpoint dito, sa corner nito. Kasi ilalagay din naman natin dito sa corner na ito, no? Ito. Click. Ito na yung bubong natin mga boss, no? Ayan, kung titingnan natin, nagawa na. So, ganun lang mga boss, no, yung naging topic natin. So, sa totoo lang, itong bubong, kailangan, no, medyo may alam tayo dun sa mga command, lalo na sa mga previous command na diniscuss ko, no. Kung gusto nyong matutunan ito mga boss, yung mga previous video natin, panoorin nyo, no. This time mga boss, no, lalagyan natin siya ng hatch. O halimbawa itong tigular roof na ito, no, hinatch lang yan. At saka itong paggawa ng gutter mga boss, no. Kung titingnan nyo, kung may gutter na siya, mas presentable, no, yung bubong natin. Compare, no, dito sa fascia board lang tapos wala siyang hatch, mas maganda siyang tingnan, no. Ngayon ang tanong, paano gawin yung hatch na ito at saka itong gutter? Sa totoo lang, kung na-review nyo yung mga previous video natin mga boss, kaya nyong gawin ito, no? So, ngayon step by step nating pag-uusapan itong importanteng pag-hatch ng bubong na ito, no? At saka itong paggawa ng gutter. Unahin natin mga boss dito sa paggawa ng gutter, no? Ang una nating gagawin mga boss, no, kung meron na tayong mga front elevation, left side elevation, no, which is sa future, ituturo ko rin naman yung paggawa ng mga yan, step by step. Kukunin natin itong shape ng gutter dito sa mga elevation. Halimbawa dito sa left side elevation, ikakopy natin yan. Kasi yan yung magiging guide natin para magawa yung gutter dito. Uunahin na muna natin yung gutter bago natin i-hatch yung bubong, no? Ngayon ang gagawin natin, itong gutter shape na ito, i-rotate natin ito patayo, no? So, kung naaalala nyo yung rotate 3D natin, ng mga previous video natin, magagawa natin i-rotate ito, no? Siyempre, tatayo natin. Ang command dyan is rotate 3D. Ito, no? O sa mga hindi pa nagre-review, paki-review lang yun mga boss. Tapos gamitin natin itong 2 points option, no? Tapos ang first point natin dito. Tapos i-ortho on lang natin, no? Tapos straight natin papunta ron. Saka natin i-type yung 90 degrees. Kasi 90 degrees natin itatayo yan, no? Ngayon para ma-align siya rito, i-rotate na lang natin ito. Ang command is rotate na lang, hindi na rotate 3D. Ganyanin na lang natin. Ito yon, no? Ngayon i-orbit natin, ito, iikot natin ganon, i-align natin doon, dito, i-move natin yan, hawakan natin dito, ilagay natin ngayon dito, sa portion ng fascia board na ito. Ayan, na, ilalagay natin dito mga boss, ayun na siya, na. Baguhin natin yung color para madali nating makita. Gawin nating red. So, ito yung mga boss, ha. Ito. Kaya lang ito mga boss, yung nakikita natin ito, no, na gutter is shape pa lang yan, no. Kung naalala nyo yung i-extrude natin yan mga boss, no. Gagamitin natin yung extrude path. Patatakbuhin natin dito sa kahabaan ng fascia board na ito hanggang dun, no. Parang kagaya nito, tatakbo siya hanggang doon, no? Para itong shape na ito magmukha siyang gutter. Ngayon, paano natin gagawin yan mga boss? Kailangan gumawa tayo ng path dito. So, yung magiging shape ng gutter natin, no? Yung kahabaan ng gutter natin. So, ang gagamitin natin command mga boss, no? Kung naalala nyo yung previous video natin, gumamit tayo ng command na 3D poly. Yan ang gagamitin natin, no? Dito tayo magsisimula. 3D poly. Sa midpoint nito, siguraduhin natin na tumatama siya dito. I-orbit natin.
kung pwede, ganyanin natin, no? Para sigurado. Minsan kasi tumatama yan sa ibang lugar, no? O, ito, nakikita na natin, no? Ayun, no? Tapos, orbit natin. Ayun. Tapos, dito. Ganyan ang importance ng orbit, mga boss, ha? Ayun, no? Naiikot natin yung view ng perspective natin, no? Tapos, gamitin nyo yung zoom. Pwede namang gamitin yan. Yung sa roller, no? Yung pag zoom in, zoom out natin sa roller. So, ganito mga boss, nakikita na natin ito. Tama na yan, no? Ito yung path, no? Yung tatakbuhan ng shape natin. Ito. So, ngayon pwede na natin i-perform mga boss yung extrude path, no? So, meron na tayong shape and then meron na tayong path. Pwede na natin gawin yung gutter niyan, no? So, ang command is extrude path. Ngayon, kung ano yung color na nakikita natin dito, yun yung color ng gutter, no? Lagay ko lang sa red, no? Para red na rin, nakagaya nun. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, pwede na nating i-extrude, no? So, para siguradong ma-select natin mabuti itong mga path at saka itong shape, punta tayo sa view. Ang gawin natin, punta tayo sa visual style, wireframe tayo. Ayan, na? Kasi minsan, akala natin, kiniklik natin ito, ang naklik pala ito, no? Pag nasa realistic tayo. So, ang gawin natin, i-type na natin yung EXT or extrude. Tapos, select ito. Tapos, enter. Ito. Yung path, no? Click lang natin yung path. Ang path natin, itong dilaw na ito, yung 3D poly. Ayan na mga boss, tumakbo na, paikot. No? Ngayon ang gagawin natin, i-realistic na naman natin yung view para makita natin ng maayos. Punta tayo sa view, visual styles. Ito yung realistic. O, ito na yung gutter natin mga boss. Oh. Ayan yung istorya kung paano ginawa itong gutter. No? So, ang ginawa natin, summary lang, kinuha natin yung shape dun sa mga elevations, no? Tapos, no-rotate 3D natin, inalign natin dito. Tapos, ang ginawa natin, gumawa tayo ng 3D polyline para umikot siya ron. Tapos, in-extrude path natin, no? Extrude path, kinuha yung shape, tapos kinuha yung path. So, umikot siya rito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, no, ito ng paglagay nitong parang tigula roof na ito, no? Itong hatch na ito, no? Kaya lang mga boss pala, no, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell, no, para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na natin mga boss itong pag-hatch. Ang una natin gagawin mga boss, no, doon sa pag-hatch nitong bubong natin, gamitin natin yung UCS mga boss, no? Kailangan i-align muna natin yung UCS icon natin dito sa i-hatch natin. Halimbawa, mag-umpisa tayo rito dito sa nakikita natin ito, no? Kung naalala nyo yung UCS mga boss na ginagamit ko noon nung paggawa nito, ganito rin ang gagawin natin dito, no? Ita-type lang natin yung UCS o yung User's Coordinate System, no? Okay, click na natin yon. Tapos ang gagawin natin mga boss, no, ilo-locate natin yung origin. Ito yung origin. Tapos yung X at saka yung Y, no? Parang review lang ito nung ginawa natin ito. Ayun, no? So ibig sabihin, naka-align na dito yung UCS icon natin, no? O saka tayo mag-hatch mga boss, no? I-type lang natin yung H for hatch. Tapos ito yon, gamitin na lang natin ito. Kung gusto nyong tumingin sa iba, click nyo lang ito, makikita nyo yung iba, no? So, ito yung gagamitin natin. Tapos, i-assign natin yung scale, kung anong scale, no? So, ito na lang yung gagamitin natin, yung 0.03. O, tapos, i-click na lang natin yung i-hatch natin, no? So, kung nakikita nyo, ito na mga boss, oh. Tapos, enter na lang natin. So, ito na yon. Kaya lang, ang na-hatch natin, ito pa lang, no? So, ang susunod na gagawin natin, ito namang sa harap at saka itong sa side na ito, no? Ang gagawin natin, ganituhin na lang natin, no? Pupunta tayo sa view, tapos pindutin natin yung visual styles, wireframe tayo.
So, ganyan ang gawin natin mga boss para hindi tayo malito. Minsan kasi sa pag-pick nito, yung mga endpoint nito, nahihirapan tayong i-pick ito. So, ang gawin natin, mag-UCS ulit tayo, no? Siguraduhin nating napipick. At sa totoo lang, medyo may kahirapan mag-hatch netong bubong, no? So, UCS, ang origin ito, sipatin nating mabuti mga boss, ha? Minsan na iba yung napipick, no? Minsan nag-click tayo rito, ang tinamaan pala banda rito, no? So, i-orbit natin. Yan ang gamit ng orbit, no? So, ito yung x-axis. Tapos yung y-axis naman, siguraduhin natin na ito, no? Ito. Ayun, no? So, ngayon subukan nating i-hatch mga boss. Kung makukuha na natin, H for hatch. Click tayo rito. So, pag na-hatch yan mga boss, ibig sabihin, tumama na. So, pag ito yon, click pa natin itong isa. Then, enter. So, ibig sabihin, tumama na mga boss, no? Ayun. Napaka-crucial nitong pag-pick nitong UCS na ito mga boss, no? Yung origin, X and Y. Kasi pag hindi na-align dito sa area na ito mga boss, ay hindi ma-hatch, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Ito ng kabilang side na ito, no? Ang gagawin natin, syempre, i-orbit natin. Dito tayo, no? So, i-orbit natin para masipat natin itong portion na ito mga boss. Kasi ito yung origin. And then, ito yung X. Ito naman yung Y, no? So, sipatin natin. Punta na tayo dito sa type natin yung UCS. Tapos, ito yung origin. Ito yung X. Ito naman yung Y. Ayun, na. So, pwede na tayo mag-hatch mga boss, ha. H for hatch. Then, pick natin ito. Tingnan natin kung i-hatch niya. Ayun, hinatch niya mga boss. Ibig sabihin, tama, no? Enter. So, ngayon, tingnan natin, i-realistic natin, view. Tapos, visual styles, realistic. So, nakuha mga boss, no? Na-hatch natin. Ang susunod na i-hatch natin ngayon mga boss, ito naman, no? Since tapos na tayo rito, ito naman yung i-hatch natin. Ngayon, ang gawin natin mga boss, kung naka-layer naman na itong mga wall, no? Pwede nating i-off para makikita lang natin ito, no? So, click natin ito, i-off natin yung ibang mga layer. Ayun, no? Para hindi sagabal, no? Minsan kasi sagabal. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Paano yung pag-on and off. Ngayon, sa mga hindi pa marunong mag-layer mga boss, panoorin nyo lang yung mga previous video natin sa layering at matututunan nyo, no? Ngayon, para ma-hatch natin ito, same procedure, UCS ulit tayo mga boss. Tapos sa origin, kunin natin ito. Yung siguraduhin natin na naka-endpoint ito mga boss, no? Ngayon, para kung hindi kayo sigurado, punta na lang tayo dito sa Visual Styles, kunin natin yung wireframe, no? Type uli natin yung UCS, enter, tapos click natin ito, endpoint, tapos kunin natin dito. Parang mas maganda kung naka-wireframe mga boss, no? Na sisipat nating mabuti. Ito yung x-axis, ito naman yung y-axis. Ayun, no? So, ang gagawin natin, pwede na nating i-hatch mga boss, hatch, tapos click tayo. Ito na. So, na-hatch ng maayos, no? So, ibig sabihin, pag naka-wireframe, mas madali siyang i-hatch, no? So, ang susunod na i-hatch natin mga boss, ito na. Kaya lang, i-orbit natin, no? So, punta tayo rito para masipat nating mabuti. Siguro, unahin na natin itong portion na ito mga boss, no? Ito, no? Ang gawin natin, UCS uli. Ito yung origin. Tapos, punta tayo dito sa X. Punta tayo dun sa Y, no? Pwedeng ito or pwede rin ito mga boss, ha? Ayun, no? Pwede na tayo mag-hatch. Click natin ito. Ito na yan, no? Ito naman. Susunod na ito. So, punta tayo ulit dito sa UCS. Tapos, origin ito. Ito yung X. Siguraduhin nyo mga boss, ito kasi baka minsan napipindot nyo yung hatch doon, no? Mali yung pag-pick natin, no? At dito naman, siguraduhin natin, i-zoom natin, no? Ito yung Y, no?
O, ngayon, once na nagawa na, hatch tayo. O, pick tayo. O, yun. Enter. So, ayun na hatch na mga boss, no? Ngayon, itong UCS icon natin na ito mga boss, ibalik natin sa world, no? UCS, enter, o, click natin yung world. Ito, na? Ayun, back to default, no? Back to normal. Ngayon, para makita natin yung iba, pwede na natin i-on yung layer, no? Ayun. So, tapos click natin yung view, visual styles, punta tayo dun sa realistic naman, no? So, ayun mga boss, na-hatch na, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin at nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like, no, at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.